Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mahigit 400 areas of concern sa halalan 2025 babantayan ng Armed Forces of the Philippines. Cesar Chavez nagbitiw bilang Communications Secretary, pinalitan ng broadcaster na si Jay Ruiz. Engkwentro ng pulis at armadong mga suspect sa Angeles City, Pampanga, isa patay, isa sugatan. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit 400 lugar sa buong bansa ang mahigpit ng binabantayan ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasunod ng deklarasyon ng Commission on Elections o COMELEC bilang areas of concern para sa nalalapit na halalan sa Mayo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, nagsimula ng magbigay ng suporta ang mga sundalo sa mga lokal na pulis na pangunahing nangangasiwa sa seguridad. Mayroon ng 18,000 na mga sundalo ang nakahanda upang tiyakin ang ligtas at maayos na eleksyon. Batay sa datos ng COMELEC, 49 na lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang nasa yellow category, habang 53 mula sa iba't ibang rehiyon ang nasa orange category. Samantala, 38 lugar mula sa Regions 2, 5, 6, 8 at BARM ang nasa ilalim ng red category dahil sa mataas na banta ng karahasan. Patuloy ang pagbabantay ng AFP upang maiwasan ang anumang kaguluhan sa darating na halalan. Nagbitiw sa pwesto si Cesar Chavez bilang Acting Secretary ng Presidential Communications Office o PCO matapos niyang isumite ang kanyang irrevocable resignation noong Pebrero 5 at magiging epektibo sa February 28. Ipinahayag ngayong araw ni Chavez ang kanyang patuloy na suporta sa administrasyon at pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagkakataong makapaglingkod. Walang ibinigay na dahilan si Chavez, ngunit inamin niyang hindi niya lubos na natugunan ang inaasahan sa kanya. Matatandaan na nauna na siyang nag-file ng leave of absence at itinalagang OIC si Undersecretary Emerald Ridao. Kinumpirma rin ni Chavez na ang dating mamamahayag na si Jay Ruiz ang papalit sa kanya bilang bagong PCO Secretary at sisimula ng isang linggong transition period sa February 24 bago ang formal na pag-upo sa March 1. Si Ruiz ang ikaapat na kalihim sa ilalim ng Administrasyong Marcos, kasunod ni na Chavez, Cheloy Garafil at Trixie Cruz Angeles. Patay ang isang hindi pa nakikilalang lalaki matapos makipagbarilan sa mga pulis sa isang hotel sa Barangay Anunas, Angeles City, Pampanga, Kamakalawa. Sugatan naman at nasa kustodiya ng pulis ang kanyang kasamahan na nakilalang si Alex, residente ng Magalang, Pampanga. Ayon sa investigasyon, sakay ng isang itim na Aerox motorcycle na walang plaka ang dalawang suspect nang subukang sitahin ng mga otoridad. Sa halip na sumuko, tinangkang paputukan ng backrider ang mga pulis, ngunit nag-malfunction ang kanyang baril. Gumanti ng putok ang mga operatiba na nagresulta sa pagkamatay ng driver. Na-recover sa crime scene ang isang US Colt .45 caliber pistol na may mga bala. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng nasawi at ang posibleng koneksyon ng mga suspect sa serye ng mga insidente ng nakawan sa lugar. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me to persevere at commit myself to this mission in our life. Pinapabigay po. Tawag na ako! Morning, students! Brother! Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip sa sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
Hi, this is Chris Leonardo. Isa ako sa mga gumaganap bilang isang sundalo sa In Thy Name. Ang role ko dito is si Sergeant Villanueva. At ako po ay iniimbitahan kayo na sana suportahan nyo at panoorin nyo po itong pelikula na to dahil napakaganda po nito at sigurado po ako na lahat po tayo is may mapupulot na aral dito at sigurado po ako na talagang magugustuhan ninyong lahat to. Sana po suportahan nyo kami lahat. At sama-sama po tayo manood. Sa ngalan po ng pangalan ni Father Ruel Galardo. On March 5 po, in all cinemas nationwide. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.